Sige po. Mauna na ako kami. Sige. Kala ko ba hindi ka makasama? Na-cancel yung convention ni Daddy sa Mindoro kasi bumabagyo daw. Buti naman. Oo nga eh. Mami! Sorry. Bata, naiipit yata. Hindi man sa minamadali ko kayo, pero siguro umalis na kayo para maaga kayo makabalik, ha? Sige po. Sige. Bye-bye. Bye, Ma. Bye, baby. Huwag mong sabihin pinapayagan mo na naman si Rosa Camila. Pinapayagang ano? Eh, yun sila ni Carlito. Ang alin nga? Mga lalaki sa buhay niyo. Senator, tatanggapin niyo ba yung alok ng Prime World na ibenta sa kanila yung lupain kung nasa na inyong ancestral home at saka yung karatig na asyenda doon? Sa lahat ng mga ibinigay ko kay Iluminada, ito ang pinakamamahal niyang lupain. Dahil may sentimental value ito. Alam mo, Asturias, binili ko ito sa kanyang mga magulang at iniregalo ko kay Iluminada sa araw ng aming kasal. Kaya masakit. Masakit. Pero Senator, paano yan? Ang laki ng offer ng Prime World. At hindi naman kaila sa inyo. Kailangan natin ngayon ng funding para sa coming presidential campaign nyo. I know. Kaya Asturias, sumasakit ang ulo ko. Kung saan ko kukunin ang next share para ibigay ko sa partido. Senator, pero bakit naman yung lupain na pinakamamahal at pinakamalapit sa puso ni Iluminada pa? Wala tayong magagawa. Bumababa na ang ratings ko. Kailangan natin ng additional funding. Additional funding para sa campaign strategy natin. Leandro? Oh, andiyan ka pala. Leandro, bakit hindi ka na lang manghiram sa akin kung magkano ang kailangan mo? Hindi natin ibebenta ang lupa ng ancestral house ng pamilya ko. No, Iluminada. Hindi ko kailangan ang tulong mong may kapalit. Hindi mo kailangan bayaran. Para sa presidensya mo ito. Hindi ko kailangan bayaran. Oh, Iluminada. Maraming salamat sa iyo. Sugo ka ng langit. Oh, Asturias, with a wife like Iluminada, How can we you lose? Right. Oh, baby. Aba? Hello? Can you do it again? Ate Ernestina. Na-check ko yung schedule. Hindi pwede palang isabay din bukas yung nireschedule na flight ni Daddy papuntang Mindoro kasi sasabay siya dun sa Nueva Ecija, Farmers Association. Eh, sayang naman dahil malaking bulto rin yun. Oh, di ba I told you naman to cancel on my schedule for today? Kasi nga, pero lang yung kay Mr. Locsin dahil importante yun. Hindi ko rin naman gusto itong nagtatago ka sa buong pamilya mo. Lalo-lalo na dyan sa asawa mo. Paano pag nalaman nilang dito ka? Hindi nila makokonekto. At saka alam mo, sanay nang nawawala-wala ako. Sanay na sila doon. Pero yung opisina mo? Kaya nga eto, dito ko na ginagawa yung trabaho ko. Sandali, nasabi mo na ba ito kay Rosa Camila? Pumayag ba siya talaga? Isa pa yun eh. Ito nyo,
close kayo ni Rosa Camila. Lucinda, ang gusto ko lang makapag-usap kayo mag-asawa. Sana maayos niyo to. Hindi. Alam mo, kahit nagkaharap-harap kami, sigurado ako sa kutob ko sa kanila ni Rian. Eh, paano yan? Hindi man lang kayo mag-uusap? Tataguan lang kayo, ganun. Ba, maghihiwalay kayo niyan. Eh di hiwalayan niya ako. Hindi mo paglalaban yung karapatan mo kay Nestor? Paglaban niya muna. Lucinda, kung ako si Nestor, paglalaban kita. Kung ikaw si Nestor. Teka lang, pangalawang malaking pera na yan nawawala dun sa bahay, ah. Ano sabi ni Tita Doris? Hindi naman siya makakalimutin para makawala ng ganong kalaking halaga. Yes, Dad. Talagang sasapaw yung schedule niyo bukas. Pero kung pwede naman ayusin ni Ate Ernestina na maging dinner time na lang yung mga taga Nueva Ecija, di mas better. Kasi we can always cancel naman yung meeting niyo with Senator Mijares. Mommy, Daddy, di ba we went here to play? Why are you still working? Dad, nagreklamo na ho yung apo niyo. Sige, mamaya po. Bye. Oh, what do you wanna do ba? Let's play. Sige. Sir, may tao pong nagpupumilit na kausapin kayo. Importante raw po. Gusto kong mawala sa buhay mo si Nestor. Nestor was never in my life. Alam mo, hindi ako naniniwalang walang nangyayari sa inyo. Kumukuha lang ako ng impormasyon na manggagaling sa kaloob-looban ng bayan ng Montemayor. Buti sana kung hindi pa nila alam na nagdo-double cross si Nestor. Can try. Ano, Nestor? Magsasapakan na ba tayo? Sige, palapitin mo. Baseball ba yan? Bowling yan? Tingin ko nga. Base bowling. Walang galang na. Ikaw ba si Carlito Valiente, ang asawa ni Phoebe Valiente? Ako nga. Ako si Totoy Mansueto. Isa ako sa mga tinarantado ng asawa mo. Charlie, anak, halika dali. Punta muna tayo sa swing. May kakausapin lang si Daddy na importante. Halika na, dali-dali, anak. Yaya, halika na. Ano tong pagtatarantado ng asawa ko sa'yo na sinasabi mo? Ganito yon. Mga tauhan kami ni Gerald. Yung pinsan ni Phoebe? Hindi. Hindi sila magkamag-anak. Hindi nga sila magkaano-ano eh. Ipinagawa lang ang asawa mo sa boss namin si Gerald. Kaya lang pagkatapos na hindi magkabayaran ng maayos, ipinakulong pa. Ano tong pinagawa ni Phoebe? Hindi ko rin alam eh. Pero dahil nakakulong ang boss namin ngayon, pinapunta niya kami rito para maghiganti sa asawa mo. 4 nga kami dito eh. Sabit pa ako. Kaya nga na pagdating sa bayaran, nagkaonsehan, ako ang nawalan. Teka. Nagugulan ako eh. 4 kayong tauhan, pero binayaran kayo ni Phoebe, 3 lang ang nag-ati-ate. Para saan? Ano ba alam nyo? Alam ko lang, nagka-double crossan sa aming 4. Sinabihan na nga akong tumahimik eh. Kaya lang, di naman nila ako binibigyan ng pampatikom ng bibig. Teka lang, kung wala kang alam, ano makukuha ko sa inyo? Bayaran niyo ako. Matatanong ko mga gago kong kasamahan kung anong pinagawa ng asawa mo sa boss namin. Bakit naman, Ate Amanda? Para naman ako si Raulo nung papatulang kita. Lalaki ako, babae ka. So ano? Bibigay mo na lang ba sa akin si Rian? Wala ako ibibigay sa'yo. Wala naman kami sing relasyon ni Rian. Ganun ba? Masarap.
Why should it matter kung may asawa kang tao? Kapatid kong si Lucinda. Pero teka nga muna. Ano nga ba sinugod mo dito? Ito. Iwanan ko yung cellphone ko eh. Kasi baka meron na namang gumamit. Kaya, nalingan ko lang. Kinuha ko. Sino raw yun? Mga bayaran ng supposedly pinsan ni Phoebe. Turned out na hindi pala. Kaya sa akin lumapit para bayaran ko raw siya at malaman ko itong sekreto ni Phoebe. Pero wala rin siyang alam. Pero pwede niyang malaman. Iba nagagawa ng pera. Pati ang pipi napapasigaw nito. Ano naman pwedeng itago sa'yo ni Phoebe? Eh, noon pa naman kilala mo na siya. Nasa States pa lang siya. Wala naman siyang pwedeng itago sa'yo, di ba? Yun na nga eh. Pero pati si Lester damay eh. Pero naman na mahal ko si Lester. Alam ko yun. Si Phoebe ba mahal mo pa rin? Pinakasalan ko siya. Wow! Ang ganda naman ng eksenang to. Parang pang pelikula, no? Ay, tama-tama. May pelikula yung pamilya namin. Magandang love story yung subplot, di ba? Sa dami naman ng park sa Pilipinas, ate, bakit dito mo pa napiling pumunta? Eh, ikaw talaga yung sadya ko, eh. Pinasusundo ka ni Daddy kasi hindi mo raw sinasagot yung cellphone mo. Susunod na ako. Sabay na tayo. Mag-lunch muna kaming mag-anak. Pakisabi nila yung kay Senator. Bakit ka naman susundin ng Daddy ko? Dahil ako ang ama ng apo niya. Pakisabi rin yung kay Senator. At sama-sama kaming kakain ng anak ko. Max, ang tapang mo na ngayon, Carliton Valiente. Alam mo, ang hirap ng mga nagtatapang-tapangan ngayon kasi yung mga bata maagang nauulila, tapos yung mga asawa nabubiyuda. Magpapasko na, Ernestina, nananakot ka pa rin. Okay, Merry Christmas! Bye! Maraming salamat, ha? Para saan? Sa pagtatanggol mo sa akin. Lagi naman ito pinagtatanggol, ah. Ikaw naman ito sumusuko. Yeah, please. Amanda, is there something going on between you and my daughter? Tomas, please. Not in front of all this food. Bakit? Nagsumbong ba si Nestor? Amanda, hindi ko ugali magsumbong. Halatado naman kayo eh. Walang nangyayari sa amin, Tito Tomas, na hindi namin kagustuhan pareho. Okay, that's it! Tigilan niyo na yung karasuhan yung yan! Daddy, calm down. Hindi niyo makukuha ang women's vote kapag ganyan ang inaasal ninyo. Okay, you two. Now that we're alone, tigilan na nyo yung hawakan yung dalawa, ha? Dito pa naman sa harap ng pagkain. What do you want? Want this? That's bad. Rosa, Camila, okay lang ba talaga na dito ko muna gawin yung trabaho ko? Oo naman, ate. Hanggang gusto mo, okay lang. Kain ka na rin.
Charlie, your favorite, oh. Baby, oh. Wow. Tita Lucinda, Mommy and Daddy is fighting. Nag-aaway naman pala daw kayo eh. Anak, hindi. May iniisip lang si Daddy Carlito mo. Office works tulad mo. Oh, hindi naman pala nag-aaway ang daddy at mami eh. Because you're not kissing me naman eh. Eh, hindi niyo naman pala siya hinahalikan eh. Pagbigyan niyo na yung bata. Sige na. Sige na. Charlie, why did you do that? That's bad. You're my mommy and daddy naman eh. Pasensya na pare ha. Bata lang, nautupa kami. Rafael, pwede ba kita makausap sandali? Charlie, you don't do that again. You said you love mommy pa rin eh. Ayun lang, kaya talagang palaki ng bata. Rafael, pasensya ka na pero hindi ko talaga alam kung ano pumasok sa utak ng bata at ginawa niya yun. Eh, ba't ka ba nag-i-explain? Naiintindihan ko lahat. Nakakahiya kasi. It's child's play for Charlie. Pagbigyan na natin yung bata. Hindi ka talaga galit, ha? Hindi ako galit. And where's the mother? At ikaw, and what are you doing here? Well, a little bird called me up. Sabi, nakita daw kayong magka-holding hands ng ina ni Charlie. That's why I'm here. Sabi, magla-lunch daw kayo or something. So I figured dito kayo pupunta. Pwede ba sa bahay na natin ito pag-usapan? Ba't hindi dito? Excuse me po, ma'am. May naghahanap po sa inyo. Sino daw? Asawa rin po siya ni Mr. Valiente. Sabihin mo, susunod ko. Okay po. Kasi, kaya na naman niniwakan ni Rosa sa Camila kamay ko dahil namang problema ako dun sa lalaking lumapit sa akin na may kwento sa'yo. Rosa Camila, may kahawakan ka na pala ng kamay. Pwede bang huwag mo nang hawakan ng kamay ng asawa ko? Bakit? Ano ibig mong sabihin? Obviously, nagsumbong si Ernestina, hindi naman totoo. Hindi yata ako dapat dito. Sige, mauna na ako. And why not? This just proves my sister-in-law's statement regarding the Montemayor women. Bawiin mo yung sinabi mo. Bakit? Bawiin mo! Ate, huwag mo nang patulan. Ate, huwag mo nang patulan. Tita Phoebe, Mommy and Daddy did not just hold hands. Talaga, Charlie? What else did they do? They kiss. Hiya kang malandi ka ba?